Guys, welcome back to my channel. Pasensya na kayo, medyo may sipon ako pero dire-diretso lang tayo. So today, ang i-review natin itong pinakabagong product ng MG. Itong MG HS Hybrid Plus. Ito yung bagong hybrid powered mid-size SUV from MG Motor. Kasi uso na ngayon yung hybrid, di ba? Bali, kinukumbine niya yung traditional na gasoline engine with an electric motor to deliver better fuel efficiency, performance, and comfort. Bale, it is positioned as an efficient, well-equipped family crossover with modern features and safety tech. Ang official distributor ngayon ng MG dito sa Pilipinas is yung SAIC Motor Philippines. Dati kasi ang distributor sa Pilipinas yung The Covenant Car Company, yung distributor ng Chevrolet. Ngayon, nag-took over na yung SAIC Motors. To start with, ang selling price niya is 1,398,888 or about 1.4 million. Actually, maganda yung design niya. Parang meron siyang similarity sa BYD Tang. Very striking yung kanyang black green na merong chrome accents. Meron din siyang sleek LED headlights na bumagay sa kanyang sporty look. Mapansin nyo, yung kanyang headlight ay digital matrix LED light na meron siyang auto high and low beam. So nag-o-auto on and off din siya at meron din siyang follow me home function. Meron din siyang LED fog light sa harap at saka doon sa likod. So ganito yung itsura niya kapag ka nakailaw siya. Meron din siyang LED na DRL. At ganito naman ang itsura ng kanyang signal light. Okay, check naman natin yung side view. Actually, maganda ang design niya para siyang premium crossover. Dito sa bandang taas, meron siyang silver accent. And then, meron din siyang roof rail that can carry 75 kilos of weight. Dito naman sa side door at saka fender, meron siyang black accent. Tapos may naka-integrate na side camera. Yung kanyang side mirror is kulay black na merong camera. It's power adjustable, power folding siya. Meron siyang auto retract function at meron din siyang reverse auto tilt. Yung side turn signal, naka-integrate na rin dito sa side mirror. Dito sa lower portion ng door, meron siyang carbon fiber na accent. Yung wheels niya, naka 19-inch black alloy wheels siya. Tapos ang tire size niya, 225/55 R19. Tapos ang gulong niya, Bridgestone Alenza. Naka-disc brake na rin siya sa harap at saka dun sa likod. Ganito naman ang itsura ng likod niya. Yung taillights niya, LED, tapos meron siyang mahabang LED bar na sakop yung buong likod. And then meron siyang rear wiper at dito sa lower portion, merong 4 na sensor dito sa bumper. Yung bumper niya, meron ding carbon fiber na accent, tapos meron siyang rear fog light. At doon naman sa itaas, meron siyang third brake light na naka-integrate doon sa rear spoiler. So yan basically ang exterior look niya. Maganda siya. In addition, napansin ko din, meron siyang rear privacy glass. Bale, dark yung glass doon sa likod and then clear dito sa harap. Okay, check naman natin yung interior. So dito, yung door panel niya is plastic. Ito plastic sa ibabaw. Plastic din dito sa bandang gitna na meron kang design. Dito naman sa may armrest, saka handle, soft touch material naman to. Ito naman yung kanyang mga window switches. Basic lang siya, wala siyang accent, and relatively good quality naman. Dito sa lower portion, merong bottle holder, and then nandito meron ditong speaker. Dito naman sa driver seat, meron siyang 6-way power adjustment. Ang maganda dito, meron siyang 4-way lumbar support. Yung sa passenger side naman, 4-way adjustment siya. At ang maganda pa dito, meron siyang driving position memory system. Dito may maliit na compartment. Tapos dito sa baba, nandito yung pinaka-lever sa pagbukas ng trunk at saka yung pag-adjust dito ng ilaw. Okay, check naman natin yung steering wheel. So natitilt siya at nagka-telescope din. So pwede mong i-adjust yung driving position. Leather wrap yung kanyang steering wheel tapos flat bottom siya. Meron ding mga controls dito sa steering wheel. Dito sa right side, yung sa hands-free function. Nandito naman sa left side, primarily yung adaptive cruise control and other buttons.
Ito naman yung kanyang 360-degree camera. Since malaki yung screen, makikita mo malaki yung sakop ng kanyang camera. Although in terms of resolution, hindi siya ganun ka-premium. Nevertheless, very useful siya kasi meron siyang additional camera doon sa side door. Okay, check naman natin yung kanyang mga display. So, naka-integrate yung kanyang infotainment screen saka yung instrument cluster. Meron siyang 12.3 inches na touchscreen display. Meron siyang AM/FM, Bluetooth, at meron siyang Apple CarPlay and Android Auto. Kaya lang, hindi siya wireless. And then, nakakabit siya sa 8-speaker system. Okay, check naman natin yung dashboard niya. Yung dashboard niya, itong sa ibabaw, plastic siya. At dito naman sa may lower portion, soft touch material naman dito. And then meron siyang orange stitching dito na nag-i-extend hanggang dito sa door panel. Hanggang dito sa may armrest. Tapos yung orange stitching niyan extends hanggang dito sa kanyang leather seat material. So dito, meron siyang orange stitching din. By the way, merong 4-way power adjustment din yung kanyang passenger seat. So, ganyan ang itsura ng kanyang interior dito sa harap. Simple lang yung design ng kanyang dashboard at parang similar siya dun sa Ford Territory. Okay, check natin yung iba pang mga amenities dito. Andito yung kanyang start-stop button at dito meron dalawang aircon vent. Dito sa baba meron dalawang USB port na Type A, wala siyang Type C. And then dito sa gitna, meron naman siyang 12-volt socket. At dito sa harap meron dalawang cup holder. And then naka-electronic shifter na rin siya. And then nandito yung automatic parking brake, yung auto brake hold, saka yung hill descent control. Meron siyang physical button dito para sa hazard switch at saka dun sa defogger. Pero most of the controls are in the screen. Dito naman sa may armrest area, meron siya ditong wireless charging pad. Yan dito yung kanyang wireless charging area. Tapos, merong maliit dito na compartment. Medyo maliit lang siya. Okay, check naman natin yung glove box. So, dahan-dahan naman siyang bumubukas kapag pinindot mo. At dito naman sa taas, merong mga switch ng mga ilaw. Meron din ditong lagayan ng sunglass. LEDs din yung mga interior lights dito. Hindi lang siya umiilaw kasi discharge na yung battery. And then, nandito rin yung pinaka-switch ng kanyang sunroof. So, pag pinindot mo dito, mag-o-open and close yung shade ng kanyang sunroof. Dito naman sa sunshade sa passenger side, meron din siyang vanity mirror. Yung ilaw nandun sa taas, hindi na siya umiilaw kasi nga discharge na yung battery. Sa driver side, ganun din. Meron din siyang vanity mirror at meron ding ilaw doon sa taas. So, ganyan yung view niya kung nakasakay ka doon sa likod. Mababa lang yung position ng dashboard, so maaliwala siyang tingnan. So, maganda yung kanyang visibility. Dito nga pala sa A-pillar, meron siyang dalawang maliit na speaker. Okay, check naman natin yung second row area. Pareho lang yung design ng door panel doon sa harap saka dito sa likod. So, dito may mga plastic area and then dito sa baba, soft touch material. Maganda yung kanyang seating position at adequate yung thigh support. Meron dito siyang backseat pocket at ang luwag dito sa likod. So, komportable ka kung nakasakay ka dito sa likod. Dito lang sa flooring, hindi siya flat dito sa gitna. Meron siyang nakaangat na center tunnel. So, yung middle passenger, medyo mag-a-adjust ng konti. And then, meron siya ditong rear aircon vent at sa baba, meron dalawang USB port. This time, it's Type C. Yung sa harap kasi, dalawa Type A lang. Meron din siyang center armrest na may dalawang cup holders. Dito naman sa side, meron siyang hawakan at meron din siyang ilaw dito sa gilid. So, kahit meron siyang sunroof, maganda pa rin yung kanyang headroom. So, maaliwala siya at very roomy. Okay, check naman natin yung sa likod. Power tailgate siya at meron din siyang kick function. So, pwede mo siyang buksan din using your foot. Meron din siyang tonneau cover here para matakpan yung mga items mo at hindi makita sa labas. Sinubukan ko rin yung pagbubukas ng tailgate using your foot. So, pag tinapat mo yung paa mo dito sa likod, automatic na bubukas yung kanyang tailgate. Gagana lang yan kapag kahawak mo yung susi. Tapos, meron siyang ilaw dito sa left side. At meron ding maliit na pocket dito sa left side tsaka doon sa right side.
Pag itinaas mo yung cover, meron ding compartment dito na medyo malalim. Tapos, nandito yung kanyang compressor at saka yung sealant kasi wala siyang reserba. So, ganyan ang mga Chinese cars, wala silang reserba. Meron lang silang compressor at sealant kapag na-flat ka. Fully covered din ng carpet material itong side, so mukha siyang premium. And by the way, 60-40 split nga pala yung kanyang rear seats. So, pwede mo siyang ibaba fully para mas malaki yung iyong cargo area. So, ganyan ang itsura niya kapag naka-fold na yung rear seats. Okay, check naman natin yung engine niya. Yung engine niya is 1.5 liter na turbocharged engine. Ang engine power niya is 143 PS at ang engine torque is 230 Newton meters. At yung combined power naman ng electric motor at saka engine is 224 PS at yung combined torque is 340 Newton meters. Yung kanyang battery capacity is maliit lang, 1.83 kWh. So, limited lang yung kanyang pure EV function. Siguro, pagka yung mga 30-40 km per hour ka lang, nandun ka lang sa city driving. So, mas mahaba yung EV range ng mga plug-in hybrid kasi mas malaki yung kanilang battery capacity. Mated siya sa 2-speed dedicated hybrid transmission. Yung hybrid battery charges itself through regenerative braking saka yung engine power. So, hindi mo na kailangang i-plug in. Self-charging siya. And it can switch between EV only, hybrid, and petrol automatically. And according to the technical specifications, yung fuel efficiency niya is about 21.5 kilometers per liter. So, yan ang powertrain niya. So, ano pa ba yung mga special features nito? Nandyan yung tinatawag na MG Pilot. Under it, nandun yung Adaptive Cruise Control, Intelligent Cruise Assist, yung Intelligent Headlight Control, Active Emergency Braking, Traffic Jam Assist, at saka yung Blind Spot Information System. Meron din siyang Lane Departure Warning System, Lane Keeping Assist System, Emergency Lane Keeping Assist, at saka yung Forward Collision Warning. In terms of safety naman, aside from the usual airbag, saka yung seatbelt, saka parking sensors, meron din siyang alarm system. Meron siyang 4 doors and tailgate alarm, anti-theft alarm, saka yung hood alarm. In addition, meron din siyang electronic stability program. Under it, nandun yung ABS, yung EBD, yung cornering brake control, traction control, vehicle dynamics control, saka yung active rollover protection. Now, let's summarize. Ano naman yung mga pros and cons nito? Ang unang pro niya, yung kanyang efficient hybrid performance. So, pag kinumbay mo yung 1.5 liter gasoline engine saka yung electric motor, makakakuha ka ng good fuel efficiency. Philippine test shows about 21.55 kilometers per liter ang fuel consumption niya. And with a 55 liter tank capacity, it can go over 1,000 kilometers sa kanyang range. Another pro nito yung kanyang safety. Meron siyang 5-star safety ratings both sa Euro NCAP saka sa ANCAP. So, very rare yan sa ganitong segment. Another pro nito yung kanyang comfort and features. Spacious yung kanyang cabin, malaki din yung cargo volume, meron siyang modern tech, at meron pa siyang panoramic sunroof. Another pro nito yung kanyang price point. At a price of 1.39 million or 1.4 million, competitively priced siya sa at well-equipped compared to the other hybrid na SUVs. Ang nakikita kong close competitor nito is yung Ford Territory Hybrid. Almost the same ang size nila. But in terms of powertrain, mas malakas ang power nito than the Ford Territory. Now, ano naman yung cons niya o kaya mga weaknesses niya? Unang-una yung kanyang brand and after-sales considerations. Since Chinese car siya, hindi pa ganun ka-strong yung kanyang brand compared sa mga Japanese at Korean brand. Another con nito is yung kanyang resale value and long-term reliability. MG is still relatively new compared sa mga Japanese brands. So, yung service quality ng dealership is still a concern. Then, napansin ko din, nag-iiba-iba yung location niya. Minsan, nandito yung dealership, bigla magsasarado, lilipat naman ng ibang location. Another con nito, hindi siya plug-in hybrid. So, maliit lang yung kanyang battery. So, it doesn't give yung long pure electric driving like yung mga plug-in hybrids. So, bagay ito sa mga buyers who like yung value pack features for the price. So, at a price of 1.4 million, meron ka ng safe, efficient family SUV with plenty of technology. So, less ideal siya dun sa mga buyers na gusto yung pure electric driving o kaya yung sporty dynamics.
or concern sila dun sa resale value o saka yung long-term support. Pero kung secondary lang naman yun sa kanila, they can choose this. Kasi if you compare the pricing na 1.39 million against yun sa Corolla Cross Hybrid na 1.5 to 1.9 million, mas mababa talaga yung presyo niya. At kung i-compare mo sa RAV4 o kaya yung Honda CR-V na hybrid, nasa 2 million level na yon. So dito sa pricing level niya, ang kalaban talaga niya is yung Ford Territory na hybrid. So okay siya kung gusto mo yung lowest entry cost dito sa hybrid SUV ownership. I would say na value for money siya kasi ang dami niyang features at that price level. So, depende na rin yan sa needs ng mga buyers. Pero sa ngayon, yung mga technology parang meron na ding parity eh. Ang nagmamatter lang talaga is yung brand equity. So, kung sigurista ka, doon ka sa established brand. Pero kung opportunistic ka at nakikita mo yung value sa ganitong price level, then you can go for it. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!